ba ang mga dapat gawin, mga guide sa pagdadasal ng isang among Muslim bilang isang alala? Christian ako. Bakit ko dapat malaman? Di ko naman kailangan yan eh. Hindi naman ako Muslim eh. Pero nagtatrabaho ka dito sa bahay, di ba? Alalay ka. So bakit kailangan mo yun? Aba, syempre, yung ibang mga amo kasi, or karaniwan ng mga amo, mga tamad, alamin kung anong mga oras ng dasal. So iniasa pa nila, kahit alam naman nila, may cellphone naman sila, naririnig naman nila yung pagtawag ng dasal, naririnig nila yung adan, naririnig nila yung katam. Pero kailangan pa nilang itanong sa kanilang alalay, sa kanilang mga kadama, sa kanilang mga katulong. So dapat alam po ninyo yun. Yung po yung ating dapat na talakayin. So iisa-isahin natin ididetalye para matuto po tayo kahit hindi po tayo Muslim, ay dapat po nating alamin dahil parte po ng ating trabaho ang ipaalam at i-remind yung ating amo na mga Muslim sa kanilang pagdarasal. Hi mga ka-Smorgs! Ako po si Ate Mars, ang inyong Smorgasmord Pinay. Hi mga ka-Smorgs! Ako nga pala si Ate Mars, ang inyong Smorgasmord Pinay. Smorgasmord Pinay Ate Smorgs, ang aking FB profile or aking FB page naman ay Smorgasmord Pinay. Ari ay pakisubscribe o kaya pakipollow para mas maganda po ang ating talakayan, ang ating tutorial. So proceed na po tayo. So ikaw ba ay may mga amo o may among Muslim? Alam mo ba yung tamang pagdasal? So isa-isahin na natin. Gumawa po ako ng guide para mas maintindihan po natin. So number 1 na gagawin natin, syempre hanapin natin ang kibla. Meron po akong itinuring tutorial dyan, pero para sa kaalaman po, i-shortcut na lang natin. Ito yung hanapin mo yung location ng kanilang pagdadasal kung saan mas malapit sa posisyon ng Kaaba. Yung Kaaba is matatagpuan doon sa Mecca or sa Makkah. Yun po yung kanilang batayan, kanilang pagdadasal. Tapos, alamin mo rin kung ano yung kanilang praying mat. Ito, may praying mat na ganito, di ba? Huwag niyong gagawing dekorasyon sa bahay niyo yan. Yung iba, nakikita ko, by mistake, ginawa nilang dekorasyon sa kanilang tahanan na pang-Muslim kasi yon. Yun po ay kanilang inaapakan para po kanilang pagdasalan, para malinis po yung kanilang paa kasi holy po yon. Bali, meron po ito, yan. Kailangan po yung parang patusok na pagganon ay kailangan nandoon sa pagdireksyon kung saan kayo magdarasal. Yun ang pong pinakaunahan. At dito po nyo tatapakan, wala pong design o yung plain lang po. And ano pa ba? Meron silang sinusuot sa babae na yung tinatawag nila na praying cloth o praying dress. Dito lang bukas yan, tapos dito sa magkabilaan susuot mo lang ng gan. O kaya kung wala naman, pwedeng kanilang abaya o yung kanilang maluwag na damit. Yon. Sa lalaki naman, susuot sila ng tube o kung yung mga damit nila na disente para sa pagdadasal. And syempre, take note, kailangan kayong maglinis muna ng inyong katawan bago kayo magdarasal. And kung nakatulog ka, syempre, kailangan mo rin mag-udo. Ito yung tawag nilang paglilinis. Linisan yung bibig, nakapagsalta ng band force, yan, ito, mukha mo, yan, yung paa, yun. Isa ang ginagawa nila, binusik-busikan lang na, pero yung iba talaga, nakikita ko, naghuhugas ng maigi bago magdasal. Kung ikaw naman nakatuot yan, syempre, mas kailangan na magpunta ka sa banyo at maglinis ka. So, number 2, pag ikaw ay nagdarasal po, nakikita, dapat wala po image po ng tao, mga ganyan, wala pong image yan yung mukha dito. Kailangan pong palitan yung damit mo. Yun ang pagkakalam ko kasi yun ang tuturo sa nakikita ko sa aking amo. Saka nagtatanong din ako, nagre-research din po ako. At ako po ay observant na tao, inaalam ko po muna. Tapos gusto ko kasing ituro kahit hindi po tayo Muslim. Pero kasi nagtatrabaho tayo sa Middle East. Tapos alalay tayo, kasambahay tayo. Siyempre mga amo, tinatanong kung paano ba yung tamang pagdadasal. So kailangan observant para mas matuto tayo. Saka mas maigi ng may alam, o diba? Number 3 is yung pag nagdarasal sila at nakikita nilang maraming tao sa gilid-gilid nila at sa likod nila, may posibilidad na maputo lang kanilang pagdadasal o kaya ay padaan-daan.
nilalagyan nila ng kahit anong object o bagay dito sa kanilang harapan. Minsan unan, minsan bote, or kahit anong gamit, pilo, para hindi maging invalid yung kanilang pagdarasal at hindi maka-disturb. So, ibig sabihin pag nilagyan dyan at nakita mo gusto mong dumang, pwede. Kung wala kang nakita, dito ka sa likod. Yun. Number 4, yung amo ko pagka may maingay at ayaw niyang magpa-istorbo, pumapalakpak yan. Ibig sabihin, wag maingay para makapagpo-focus siya. Tapos, kapag importante naman, tumitigil siya. Ang pagkakaalam ko, pag tumigil po sila, panandalian, uulitin rin nila kung saan sila nahinto. And kung may gusto silang sabihin doon sa kanilang katulong o alala, hihinto po sila. Ngayon, kung ayaw nila pa ustorbo kaya mag-sign language yan. So, di ba sa Christian naman yung iba nakikita, ito, katatawanan lang to kasi may nakita ko, dati nagawa na rin namin to yung habang nagdarasal. Yung iba nag-rosal, okay, nagdarasal biglang, yung sinaing, nasusunog na, teka, may pumasok na tao, pasaway na to, maganda ba, nagdarasal ka, hindi ka na nakapokus, kasi dito sa pag nagdarasal po, yung mga na-obserbahan ko sila, kailangan daw, kahit anong gawin sa'yo, kailangan pag nagdarasal ka, para kang kabayo na nakaganyan. Focus lang, huwag ka lang gagalaw. Wala kang ibang ipapasok sa utak mo kung hindi yung pagdadasal mo, which is magandang halimbawa yun sa ating mga Christian na kahit anong marinig mo, kahit anong makita mo, wala kang gagawin kung hindi magdadasal, di ba? Sa mga Christian nga, para makapokus ang ginagawa, nagdadasal nang nakapikit, di ba? Taimtim at gusto nila doon sa isang tahimik na lugar, di ba? Katulad ng simbahan o bahay-sambahan. So, number 5, eto sa mga may sakit na tao, Muslim, nakikita ko sila, nagdadasal sila. Nakita ko rin to sa amo ko nagdadasal siya sa upuan lang o kaya ang iba kung hindi kaya, kung gusto pa rin magdasal, sa kanilang higaan. Ginagawa lang, pinapalinis lang sila, kumukuha ng isang bowl na tubig, tapos tutulungan na linisin yung kanilang mukha, ito, yung mga parts na marumi, yung dito, tapos yung paa, tutulungan ng alalay. Katapos, susuotan ng kanilang pandasal. Hindi na sila maglalagay ng parang tinatapakan, tapang dasal. Hindi na yun kasi nakahiga naman. Kung nakaupo naman, sabi ng amo, kahit wala naman daw yun. Lalong, ang importante, meron siyang sinuot na pangdasal. Ayun. And another naman is, kung may sakit na naman, kailangan din na tulungan ng tao, kahit sinong alalay na makapagdasal para unang-una, syempre importante, huwag kalimutan ang maglinis o inatawag nilang udo. Okay? Next is, ito naman, kung may sakit pa, tulungan ilagay yung kanyang praying cloth, kung kailangan naman praying mat, ayan. So, number 8 na. Ngayon, di ba ang aso, ingat na ingat sila na sila ay mailaan, malaway yung ganyan. Yung iba naman yung talagang taal na Muslim na talagang maka-relihiyoso talaga ay hanggat maaari ay ayaw nilang humawak ng mga aso or aso. Kasi sa kanila marumi ang aso. Pero ang pagkakalam ko kasi may dalawang klase, hindi ko alam kung alin yung naniniwala doon kasi may dalawa yung Sunni ba yun, saka Shia, hindi ko alam kung alin sa dalawa na yun yung, kasi may nakikita ko Muslim na meron naman sa bahay nila na may aso meron naman na ibang klase Muslim na walang aso. So comment down below dun sa mga kaibigan, kamag-anak o kakilala nating Muslim kung tama po ba, paki-comment lang po dun para po mas lalo po tayong matuto. Ngayon yung nakikita ko, pagka nahawakan daw na dilaan sila ng aso, kailangan ayusin nila, linisan nila yung damit nila, yung abaya, bago sila makapagdasal. Yung iba naman, kung talagang wala ng ibang tubig at kailangan ng magdasal, kung baga in a emergency situation, kumukuha daw po sila ng lupa. Correct me if I'm wrong tapos ihinuhugas po nila ng ganun pinapagpag para yun ang turo po na naririnig ko at kumbaga nalalaman ko. So, correct me if I'm wrong, kaibigan nating Muslim dyan, kung tama pa rin ang ating tinuturo. And number 9. So,
Kapag nag-stop na ng sala, yan, emergency situation, uulitin kung saan ka huling natapos. Yun. O kaya, kung nag-umpisa ka pa lang, ulitin mo na syempre yung buong prayer mo. Ganun po. Another, kung ang employer mo ay nagdadasal, hindi ka pwedeng dumaan sa harap kung walang nilagay na harang. Pag may nakita kang harang, pwede kang dumaan dyan, excuse. Yan. Hayaan mo na huwag kang magsalita kasi nga madidisturb mo siya. Kung may walang harang, sa likod. O kaya kung walang paraan para makaraan, hintayin mo hanggang sa matapos. Maintindihan ka naman yan. Next is, ayun, meron po tayong, pinaka-importante to kahit hindi ka, kaming mga alalay ay gumagamit kami nagda-download kami ng Muslim Pro apps. Ito is sponsored mga kasmarks. Kahit anong na Muslim prayer apps, pwede, basta accurate siya. Ilagay nyo lang yung location. Pero kung ginagamit ko is Muslim Pro, tapos, ayan, kahit na hindi mo naman siya, marami kasing features yung apps na to, pero ang akin lang, importante yung sala o yung prayer time. Kasi yun ang aking ginagawang guide sa aking Ngayon kung wala ka naman, kailangan mong dumikit doon sa bintana. Yan, alamin kung tumutunog na yung kanilang, yung tagito doon sa masjid kasi malakas na malakas yun, tumatawag na sila. Sabihin niya tawag na adan. Hindi sa adan at iba ha. Adan, ibig sabihin yung calling na magdadasal na. So, yung iba, bago pa tumunog yung adan, nagpiprepare na silang maglinis ng kanilang mga katawan. Ayan, humintong sa pagtatrabaho at mag-prepare na para magdasal. Yung iba, pagkatapos pa ng adan, nagbibigay pa sila ng 4 minutes, yung tinatawag nilang katam. Ayan. Doon yung ginagawa ng amo ko. During the katam, doon pa lang siya magdadasal. Yung 4 minutes allowance pagkatapos ng adan. Yun, yung udo, ibig sabihin, paglilinis, yan. Karagdagan nga lang po pala ngayon kung meron kayong manicure, pedicure, hindi po kayo pwedeng magdasal. Kailangan nyo pong alisin yun. Ngayon naglalagay lamang po sila mostly nito kapag meron pong monthly period. At kung meron naman kayong buwan ng dalaw, hindi rin po kayo pwedeng magdasal. So, ayan mga kasmorgs, nagkaroon na kayo ng idea. Ibig sabihin, hindi na naman porque Muslim ka, ikaw na sila lang yung may karapatang matuto, di ba? Siyempre, kasi tayo, mga alalay tayo, mga OFW na HSW, household service workers, tapos mga amo tayong kaya okay lang kung amo natin ay Christian, okay lang din natin kailangang aralin. Di ba? Mas importanteng may alam. Hindi naman kinakailangan pareho ng relihiyon para alamin ang mga bagay-bagay ito. Kasi nga, ang amo mo, Muslim. So, dapat, kung anong kultura niya, dapat alam mo. Kasi, tinatanong rin nila, mas maigi kung hindi ka ipapaalala sa'yo na oras na ba namin ang dasal. Kasi minsan yung iba nakakalimutan. Iba man, may sakit kang amo. Siyempre, kailangan mo silang i-guide. So, anong dapat na gawin? Kailangan nating aralin. Kailangan nating matuto. Which is, plus, factor din yan para sa atin ng mga Kristiyano kasi kapag nandito tayo sa ating pangalawang tahanan which is Saudi Arabia o Middle East, another guide rin yan. Kumbaga, mas marami kang alam, mas maigi. So, yun lang, di ba? Sana ay naibigan nyo at natuto kayo mga kasmores kasi mas maraming alam, mas mainam. So, yun lang mga kasmores. Maraming salamat. God bless everyone. Mama, see you on my next vlog. Bye-bye. Masalamat. Nagtang-twist na naman tayo. Shukran katir mga kasmores. See you on my next vlog. Subscribe and follow. Bye-bye.